Christ the great physician. Ito po ang biyaya, grasya ng Panginoon para sa kanyang pagpapagaling ng ating mga lupang katawan. While we're standing, let's read two sections. One from Isaiah and the other from Matthew. Isaiah chapter 53. Let's read together. Go. Surely he took up our infirmities, carried our sorrows. Yet we consider him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Matthew 8, 16 to 17. Go. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with the word, and healed all the sick. This was the fulfillment that was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Let's pray. Lord, thank you for your living word. Thank you for the anointing of your Holy Spirit upon our hearts, upon our minds, and upon this divine service, Lord, dedicated to you. Thank you, Lord, for your presence is here. We believe that, we know that, and we honor you for that, Lord. Thank you. We pray, O God, that your name alone will be glorified in all that we do and say. In Jesus' name, amen. Please be seated. Hallelujah. Ito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Yun ang akala ng mga kaaway habang siya nakabayubay sa krus. Pero hindi pala totoo. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay tinubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. At ayon po sa Mateo, ng gabing yun, nung nagkapunang katuparan ang prophecy ni Isaias. Ito pa katuparan sa Mateo. Ng gabing yun, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Hallelujah. This is the third aspect of the four-square gospel. In our statement of faith, mayroong mahaba pong deklarasyon doon, and it's up on the screen. Next. And it says this: we believe. I think we can read that together while you're seated. Go. We believe that divine healing is the power of the Lord Jesus Christ to heal the sick and afflicted in answer to believing prayer. That He who is the same yesterday, today, and forever has never changed, but is still an all-sufficient help in the time of trouble, able to meet the needs of, within the newness of life, the body, as well as the soul and spirit, in answer to the faith of them who ever pray with submission to His divine sovereign will. Yun po ang kumpletong statement mo sa ating declaration of faith. Christ, the great physician. Ano po ba ang tinatawag ng divine healing? What's the nature of divine healing? Tayo po'y magkakaroon ng karagdagang pangunawa if we look at several concepts. Ang unang konsepto po ay ang konsepto ng sickness o karamdaman. Ito po'y bodily weakness and eventually death.
as part of the curse, sapagkat sinabi ng ating Panginoon, kay Adan at kay Eva, the moment you partake of that fruit, you will die. Hindi lamang physical death. The death process begins. And so ngayon po, bunga ng unang pagkakasala, a baby is born today in order to die tomorrow. Yun po naman ang ating paglalakbay sa mundo ito. We're born to die. And today, please don't be afraid, you and I are one day closer to our funeral than we were yesterday. That's the fact of life. Sapagkat sinabi ng Panginoon, the moment you touch the fruit, the death process will begin. At alam po natin, tatlong klase, tatlong uri ng kamatayan yan. Unang-una, pagkakaiwalay sa fellowship sa Panginoon. So nagtago si Eva at si Adan. They were afraid sapagkat nagkaroon ng awareness ng pagkakasala. Separated samantalang kahapon. They were walking hand in hand with God through the garden. Pangalawa, physical na kamatayan. Sapagkat nagkaroon ng bodily weakness, nagkaroon ng sakit, proneness, inclination to weakness, to ailments, hindi na kumpleto ang pagkatao ni Adan at ni Eva. Pangatlo, ang mas nakakatakot na kamatayan ay yung unang kamatayan, which is separation from God, ay gawing permanente. Yun po eternal death. Na ang isang tao pagkatapos na mamatay sa kanyang kasalanan, hindi nakahingi ng kapatawaran at hindi natanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, ay mananatili sa separation, sa eternity. That's eternal death. At so sabi ng Panginoon, itong prosesong ito ay mag-uumpisa kapag kinain niyo ang prutas na yun. And so from the dust of the ground, galing po tayo sa alabok. At ang sabi ng Panginoon, babalik din tayo sa alabok. Hindi ibig sabihin na mawawala ang ating existence ng ating pagkatao. Sapagkat tayo po ay mga spirito at kaluluwa na may lupang katawan. Hindi tayo mga taong may lupang katawan na nagsisilig, naglalaman ng spirito at kaluluwa. Tayo po yung mga spirito. Tayo po yung mga spirit beings na may lupang katawan. Balang araw, ang lupang katawan ng ating sisidlan ay ililibing, babalik sa alabok. Pero yung ating buong pagkatao ay mananatili. Either in the presence of God or in eternal death. And so that's part of the curse. Sabi po ng Roma 5:12, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan at pagpasok ng kasalanan ay pumasok din ang kamatayan. At sa pamamagitan ng isang tao, the Son of Man, tutubusin kung ano ang nawala sa pagkabagsak, pagkalubog sa kasalanan, ay tutubusin ng pangalawang tao, the Son of Man. Kaya salamat sa Diyos, hallelujah, tayo ngayon po ay mayroong guarantee na hindi tayo mamamatay kailanman. Ililibing ang ating lupang katawan, pero mananatili tayo nasa presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko sa naman. Yung po ang unang konsepto. Ngayon, sa ating buhay ngayon, hindi lahat po ng ating karamdaman ay galing sa kasalanan. Minsan, ang ibang karamdaman natin po ay galing sa ating matitigas na ulo. Hindi lahat po ay organic. Hindi lahat po ay natural inclination to bodily weakness. Minsan, kaharap natin ang hindi kaya po ng rebuke. Kapag alam natin medyo mayaman sa cholesterol, basta na. Anong mga gawin natin? Hindi tayo pwede mag-lay hands and in the name of Jesus, I rebuke the cholesterol. Hindi ko kasama yan sa divine healing. Yun po ay ating desisyon. Kung tayo ay masyadong kampati sa ating kalusugan at lumabas, exposing ourselves to the elements, heat, cold, sunshine, rain, sige, we abuse our bodies.
Yun po ay dala ng ating katigasan ng ulo. Dala ng ating kakulangan sa wisdom sa pag-ingat ng ating lupang katawan. Pero salamat sa Diyos, ang kanyang habag, sinasapong pa rin yung ating stubbornness. Nagkakaroon ng divine healing. So yun po unang konsepto, ang tinatawag nating sickness, karamdaman. Pangalawang konsepto po ay healing. Healing is the process of applying preventive and remedial practices in order to maintain physical and personal well-being. Ang sabi nila, ang pinakamagandang payo daw para sa pagkain, eat food as medicine. Huwag nang maghintay, natatakbo sa mercury, sa ngayon pa man, ngayon pa, as early as this. Look at the food. Is this medicine for my body? Because if it is, then I will have to take medicine tomorrow. Eat food as medicine. So healing can be preventive. It can be remedial. Kapag halimbawa, dumating na ang fever, dumating na ang kahinaan, remedial practice para ma-restore tayo sa physical and personal well-being. Pangatlong konsepto po ay faith healing. Ito po ay sa abilidad ng isang tao. Pwede pong sakupin ito ng New Age movement sapagkat sabi nila, inherent in you is the power to heal yourself. At totoo po, our bodies are wonderful, amazing. Pagka nagkasugat, it regenerates itself. Ganun po, kami seryoso at ka-special ang ating lupang katawan. It restores itself. For those who are a little older, the process takes longer. Pero the body is able to heal itself. Labas dito po, may mga tao na nagsasabi, you have the power of the mind. Mind over matter. Ang mga Christian scientists ay nagsasabi, walang karamdaman. Just think in your mind na wala kang karamdaman at mawawala yan. That's faith healing. It looks inwardly to human potential or human energy to produce wellness. In a way, meron pong katotohanan yan, partially sa pagkasabi ng Biblia. Kung ano po tayo sa ating iniisip, ano ang nilalaman ng ating puso't diwa sa loob, ay nagre-reflect po sa ating physical well-being or sa ating sickness. Kaya meron tinatawag po sa medisina na psychosomatic ailment. Psycho, mind, soma, body. Psychosoma, nagsasabi ang iyong isipan na ikaw ay may sakit. Alam mo pa rin nyo na kahit kayo walang sakit, kung mag-decide kayo magkasakit, magkakasakit talaga kayo. Kasi sapagkat gusto mong magkasakit at makuha ang atensyon ng mga magulang. Kung tayo maliliit pa, expert po tayo dyan. To pull the attention of our parents, we tried to act like we were sick because our minds were telling us, get sick, get sick. Para bibigyan ka ng dyan. So, ganun ginawa natin. Faith healing. The power of the mind. Pero hindi po yan divine healing. Sapagkat ang pang-apat na konsepto ay divine healing. It's focused on Christ, the great physician, the center and source of healing gifts and miracles from God. Ang sabi nga ni Pedro at ni Juan, at the gate, beautiful of the temple, sabi doon sa kanyang paralyzed friend, silver and gold, we have none. We have no money. But we have one other thing, sa person. In the name of Jesus, rise up and walk. Hallelujah. Yun po ang divine healing. Tanging sa pangalan ni Jesus. After the nature of divine healing, pumunta tayo sa Biblia po. Ano ba ang ating basihan at batayan ng ating paniniwala, pananampalataya, patungkol sa divine healing? Unang-una tayo naniniwala that healing was part of the work of Christ on the cross. Christ's atonement covers the needs of the mind, the body, and the spirit. Some people would like to say that Isaiah 53 is figurative. It's not about diseases, it's not about bodily weakness, that our sins, our sorrows, our transgressions, those are the things that weaken us. And yes, that's true.
And we believe na kapag ka mayroong kaligtasan ng isang tao, to us, that's the greatest form of healing. Salvation is the greatest healing that God can produce. It's the healing of the soul. Hallelujah. Tunay nang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Wala naman kasalanan ng ating Panginoon. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. At ngayon tayo ay gumagaling dahil sa kahirap na dinanas niya noon at sa mga hampas at latigo, mga lagi na kanyang tinanggap. Hallelujah. Kaya, nung nagkomentaryo sa New Testament, Bagong Tipan, sabi ni Mateo, people who were sick came to the Lord, even the demon-possessed, they were brought to Him. He drove out the spirits, and with the word, He healed all the sick. And He exercises extreme care when He makes this comment. Verse 17, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Sapagkat holistic po, sa Old Testament, lalo na po holistic, ang pagkatanaw ng isang tao sa kanyang sarili. Wala pong separation ang kanyang lupang katawan para naka-attach palagi habang siya ay nabubuhay. Kapag kami kasalanan, may karamdaman. Sapagkat ang kasalanan po ay nagkaroon ng bodily weakness tayo. Yun ang naging vulnerable po tayo. When man fell into sin, that was the signal. Lalo na ngayon, as the years pass by, sapagkat noong unang panahon, kababagsak lamang sa kasalanan, medyo dalisay pa ang environment, maganda pa ang mga pagkain, maganda pa ang atmosphere, mas mahaba ang buhay ng tao. Pero habang tumatagal, yung mga longevity noon ay unti-unting nawawala. At kung mayroong mahabang buhay ngayon, sa tulong ng extreme bodily care, medicina, hygiene, lahat po yung gano'n. Napapahaba ang buhay ngayon. Pero, wala na pong nabubuhay na 700 years or 800 years. Wala na po. And so, did you know that in the Old Testament, there's no word for health? Among the Jews, wala pong wika, salita na malusog. Wala po. Sa New Testament meron po. Sa Old Testament, there's no Hebrew word for health. The Hebrew word for health na equivalent po sa Old Testament ay shalom, which we translate as peace. But shalom is more than peace. Shalom is more than the absence of war. Pag sinabing shalom, ang ibig sabihin po talaga, ang pinaka-root meaning ay kabuuan, hindi fragmented. Wholeness. Buo. It's not shattered. Ibig sabihin, maganda, maliwalas ang kondisyon ng taong ito. Hindi lamang sa kanyang lupang katawan, pati sa kanyang pag-iisip, sa kanyang relasyon sa kapwa-tao, hindi fragmented ang relationship. Sa kanyang emotion, sa kanyang mga memories, hindi siya hinahatak ng kanyang nakaraan. Nakalimutan na yun. Sapagkat siya ay shalom, wholeness, fullness. Hallelujah, buo ang kanyang pagkatao. Kaya nga po, ang mga rabbi at mga pariseyo ay naiskandalo nung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 9, sa panarati ko, anak, napatawad na ang mga kasalanan mo. Napatawad ka na. Nag-rebuilding ngayon yung mga pariseyo. Ang sabi nila, ano bang ginagawa mo? Tanging Diyos lamang ang makapapatawad ng kasalanan. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Bakit ano bang mas madali? Ang pagpatawad ng kasalanan o pagpapagaling? Pero para malaman ninyo na may kapangyarihan din ako, sige, tumayo ka, magaling ka na. Hallelujah. Related po yung dalawa, yun ang wholeness sa Hebrew mind. Na kapag pinatawad, mayroong kagalingan sa lupang katawan. May shalom.
Palaging related po yung dalawa. Of course, we always believe, even without divine healing, that our salvation is the best and the greatest form of divine healing sapagkat ang karamdaman po ng ating kaluluwa at spirito ay malala. Before, when we were in sin, sino ba makagagamot sa atin noon sa ating kondisyon na yun? Pero dahil hinugasan na ginawang dalisay at ginawang bago, recreated, 2 Corinthians 5:17. Lahat ay binago ng Panginoon. Hallelujah! And so pinagaling ang ating kaluluwa. Ngayon, sapagkat tayo ay nag-templo ng banal na spirito, iniingatan natin ang ating lupang katawan at sinasabi ng Panginoon, according to your divine sovereign will, I'd like to dedicate my body to you para magamit mo, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. Additionally, si Pedro po ay nagkaroon ng affirmation, 1 Peter chapter 2, verse 24. Christ Himself bore our sins in His body on the tree, that means the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. Yun po ang pakay ng kaligtasan natin. Hindi para bumalik tayo sa nightclub, pagsusugal at paglalasing. No. Tayo niligtas ng Panginoon para baguhin ang buhay natin at magkaroon ng bagong landas na ating tinatahan. Pero may dinugtong si Pedro, ang sabi niya, by His wounds, you have been healed. Again, holistic approach sa restoration. Yan po ang shalom. Na meron kapatawaran ng ating kasalanan, at the same time, ang ating lupang katawan ay nagkakaroon ng kagalingan. Sapagkat yun po ang ninanais ng Panginoon. Hallelujah! Healing in the atonement. Pangalawa, we must settle an important issue. Ano ba ang relasyon ng divine healing at sa medisina? Masasabi po natin, they are not incompatible. Double negative, ibig sabihin positibo. They are compatible. Wala pong pinagbabawal sa medisina. Sapagkat healing can be natural. Halimbawa po, climate. Sabi ng ibang doktor, pumunta ka sa probinsya. Mas maganda ang malalagak ng hangin doon. Sariwa ang environment. Climate. Yung mga nasa winter, pupunta sa tropical sapagkat sabi nila maganda. Yung mga taga Seattle, Washington, sabi nila, they have only a few days of sunshine. Lahat ay gloomy days, rainy days. Washington State is wet. And so, kapag tingnan mo ang mga tao, bihira ang humidity sapagkat madilim. Parang nahihirapan sila, gloomy atmosphere. Apektado pati ang kaluluwa at spirito nila. So, go to the sunshine. And so, pagdating po sa tropical climate, nagkakaroon ng pagbabago. Diet is natural. Herbs, pati na hot springs na may medicinal value. Ang sabi nila, kapag may respiratory ailment, lung problem, go to the seashore and breathe in the minerals of the air over the ocean. So, may natural healing po na masasabi tayo. Pwedeng wastuin ang ating mga ibang karamdaman sa pamamagitan ng dieta. That's natural. Pangalawa, medicinal or medical. Hindi po bawal sa divine healing ang hospitals, mga doktor, at yung kanilang mga medisinang piniprescribe sapagkat wala pong bawal. Si Hezekiah ay malapit nang mamatay sapagkat terminal yung kanyang karamdaman. Humingi siya ng palugid at dagdag sa Panginoon at sabi niya, Lord, I want to serve you, Panginoon. Kita mo naman ang aking track record. I'd like to continue the reforms at the revival. Ay, di sige, sabi ng Panginoon through the prophet, kumuha ka ng isang, malaking salompas ba na may poultice, mayroong solution, at ipatong mo sa ulcer mo, sa cancer mo. Abay, ginamit ng Panginoong Diyos yung medisina na yun. At nadagdagan ng 15 anyos, 15 taon ang buhay ni Hezekiah. So there's nothing wrong
with medicine. Sapagkat any doctor will tell you, they can prescribe medicine. They can try to help you. Pero doctors will tell you, at the end of the day, Panginoong Diyos pa rin ang magpapagaling. So whether it's climate, natural, diet, herbs, mineral springs, or whatever, hot springs, Los Baños, Pansol, seashore, hospital, at the very end, ultimately, Panginoong Diyos lamang, tanging siya lamang po. Sapagkat siya ang naglalang ng ating lupang katawan. At siya po ang palaging nagre-restore ng ating lupang katawan for divine healing. And of course, the third kind of healing is miraculous. The divine healing na ating pinag-usapan po ngayon. And so after the nature and the basis, tingnan po natin ang biblical illustrations of divine healing. As seen in the Old Testament healing covenant, mayroong kasunduan, mayroong tipan na nilagdaan, kumbaga, isang dokumento. Ang sabi ng Panginoon, etong dokumento, sige, lalagdan ko, ito ang aking pangako sa iyo, sa inyo. Israel, lagdaan mo rin. Ito po ang covenant sa Exodus 15:26. God said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. If you look at the context of this passage, it's very amazing, it's interesting. Sapagkat actually, hindi na nag-umpisa po sa bodily weakness ang kanilang karamdaman. Sila po'y nagrebelde, nagkahanap ng tubig. Walang tubig na mapapainom sa kanilang mga hayop, alaga, at sa mga baby nila sa kanilang sarili. And so, naghimagsik ang kalooban nila. They rebelled against Moses, and by extension, they rebelled against God. Ayun, nagkaroon ng trouble in the nation. It is in this context na binitiwan ng Diyos ang covenant na ito. Sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Kasi minsan ang ating stubbornness, hard-headedness, ang ating rebellion sa ating mga magulang, ang ating rebellion sa relasyon, yung paghihimagsik ng ating kalooban, yun po ang nagdadala ng ibang sakit. Hindi naman lahat, pero nagdadala ng ibang sakit. Kaya sabi ng Panginoon, if you sign this document, I promise I will be the Lord, your healer. Pagdating po natin, pangalawa, in the ministry of Christ, mayroon pong prophecy patungkol sa Panginoon as the healer. Sa Numbers, mga bilang 21. Natatandaan po ninyo, nag-rebelde ulit ang Israel. Talagang matigas ang ulo. Mga naghihimagsik ang mga kalooban. Nagre-reklamo. Talagang in their hearts they were backslidden actually. And so nagpadala ang Panginoon ng mga ahas, mga makamandag na ahas pinadala sa ilang sa disyerto. At they were bitten by the snakes, kinagat po sila ng mga ahas. Nagkaroon ng bodily sickness. Humingi ng tulong si Moises sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko po? Gumawa ka ng isang ahas na tanso at ilagay mo upon a pole, makikita sa buong kampo. At kung sino man ang natuklaw at kinagat ng ahas, all that they need to do is titingin doon sa tansong ahas at sila ay gagaling, hindi sila mamamatay. Pagdating po natin sa 1:3, ang katuparan, ang sabi ng Panginoon, once the Son of Man is lifted up, once He is exalted and lifted up, hindi po siya ang ahas, sapagkat yung ahas sa Old Testament ay simbolo naglalarawan po ng serpent, the dragon, na siyang kagagawa ng lahat ng ating mga problema. At ngayon sa New Testament, ang ating Panginoon ang katumbas nung nakalagay
sa posting yun. And so once we look up to Christ, hallelujah, nagkakaroon tayo ng healing. And so that's fulfilled in the ministry of our Lord. In fact, His ministry included both preaching, teaching, and healing. Tinunod niyo sa Mateo 4:23 hanggang 24. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Nilimot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa pagkahari ng Diyos. Salvation. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. So with the teaching and the preaching came the healing. Yun po ang kumpleto. At minsan ang tawag ko dyan ng iba ay full gospel. Kaya lang minsan na misunderstand sapagkat yung iba nagsasabi, bakit ang gospel namin ay hindi full? Pero meron namimiss po silang parte kasi kaya tawag yung full gospel sapagkat buo na, lahat ng aspeto ng pagkatao na isang nilalang is covered. Hallelujah. Third, meron tinatawag tayong Great Commission. Nung siya ay nabuhay na maguli, ang ating Panginoon ay tinipon niya ang lahat ng kanyang mga alagad at followers at binigay ang Great Commission. Makikita po natin sa Mateo, pero ang divine healing po ay nag-appear sa Mark chapter 16. Although some people might question the accuracy of that, so merong note po dyan, may footnote dyan sa inyong Bible, sa NIV, na in some older manuscripts, wala po yung Mark 16. Ganun pa man, it's okay. Sapagkat sa Mateo 10, bago nagkaroon ng Great Commission, nagkaroon ng prior commission. The same disciples. Matthew 10, 7 and 8. Ito pong sabi ng Panginoon, as you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Yun po ang prior commission before the Great Commission. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ninyo ang mga demonyo. Yaman tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen. Hallelujah. As seen in the Old Testament, in the ministry of our Lord, and thirdly, as seen in the new healing covenant of the New Testament. James chapter 5. The covenant of healing in the New Testament. Ang sabi po ni Santiago, is anyone of you sick? He should call the elders of the church. Number one, call the elders of the church, yung mga mature na mga prayerful na warriors, mga leaders na spiritual sa inyong simbahan. Tawagin niyo sila. Number two, pray over him. And number three, anoint him with oil in the name of the Lord. And so, minsan po, pag tayo nag-pray, we anoint with oil. Sapagkat yun po ang sabi ng Aklat ni Santiago. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. Okay na sana. Hallelujah. Pero may karugtong eh. If he has sinned, he will be forgiven. Sapagkat shalom, holistic po, fullness. Hindi tayo pinagagaling ng Panginoon para bumalik sa kasalanan. Amen? Tayo pinagagaling ng Diyos para magamit ang ating kalusugan at kalakasan para sa kanyang kaluwalhatian. In fact, may karugtong pang pangalawa. Therefore, confess your sins to each other and pray for one another. Sapagkat meron tinatawag din pong healing of relationships. Kaya minsan nagkakasakit-sakit palagi may away sa loob ng tahanan. Ayun, nagkakasakit ang mga membro. Heal relationships. Heal memories. Heal relationships. Mag-reconcile. Yan po ay shalom, fullness, wholeness, holistic na katuruan ng Biblia patungkol sa divine healing. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Hallelujah. Kung kayo ay may sakit, sabi ni Santiago,
Una, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia. Pangalawa, upang ipanalangin kayo. Pangatlo, at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin niya at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Hallelujah! Kaya nga, pagtapatin nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ipanalangin ang bawat isa para kayo ay gumaling. Hallelujah! You might ask the question, it's valid. Pastor, talaga bang wala ng kamatayan? Meron pa ho. Kahit may divine healing, mamamatay pa rin tayo. Eh si Lazaro mismo na binuhay sa pagkamatay, namatay din po yun, si Lazaro. Ay, akala ko nasupil na, akala ko tinalo na ng Diyos ang lahat ng ating kaaway. Tinalo na po. Sapagkat kahit ililibing tayo, sabi ng Panginoon, sino mang sumasampalataya sa akin, mamamatay siya physically, pero buhay actually siya. Hallelujah! Amen! Let's give a thanks offering to the Lord. Thanksgiving offering. In fact, the Lord says, if he believes in me, though he were dead physically, yet shall he live again, and he shall never die. Yun po ang final victory natin sa kamatayan, sapagkat ang kamatayan po ay the highest symbol of our failure, of the fall into sin. Kaya takot ang mga tao sa kamatayan. Pero ang mga Kristiyano ay hindi. Amen? Hallelujah. Praise God. How many of us would like to go to heaven? Say amen. How many of us would like to die? You have to die to go to heaven. Unless ang pagbabalik muli ng Panginoon ay nabutan tayong buhay pa. But you know, we die first. I'm sorry, but that's truth. That's the truth. Before we go to heaven. Ano ngayon ang ating perspektibo sa divine healing for today? Hallelujah, mga kapatid, minamahal. Kung tayo po'y makasisilip sa dibdib ng ating Panginoon at silipin natin ang nilalaman ng kanyang puso, ganito po ang kanyang atikain, ang kanyang ninanais para sa atin. Healing according to the heart of God. Mga awit, 103. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat ng kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Hallelujah. Praise God. Secondly, sabi po ng Apostol Pablo sa unang Korento, pangkat na 12, in the body of Christ, may mga individuals daw na mayroong grasya or kaloob or the charisma. It's a gift from the Spirit. Sapagkat ito po sinasabi, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good, para sa kabutihan ng lahat. To one Christian, there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of the knowledge, by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing. Somehow may mga kapatid, para na mas mabisa ang kanilang panalangin for the sick. And so tinatawag sila, nagpapatulong tayo doon, sapagkat sila po ay pinagkalooban ng Diyos ng gift or gifts of healing. Not for them to be popular, hindi sila po ang healer. Sila ang instrumento na ginagamit ng Diyos para magkaroon ng welfare ang total body of Christ. Ang katatanggap ng luwalhati ay ating Panginoon. Finally, healing as part of the kingdom life. Ito po'y lifestyle, buhay at lifestyle ng isang Kristiyano. Lucas 10:8. Sabi ng ating Panginoon, when you enter a town and are welcomed, eat what is set before you. Heal the sick who are there,
and tell them the kingdom of God is near you. Hallelujah. Kapag tinanggap kayo sa 5 bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at sabihin sa mga taga-roon, malapit na kayong pagharian ng Diyos. Sapagkat every time mayroong divine healing, nawawasak ang stronghold ng kaaway, nawawasak ang ahas na yon, at nagkakaroon ng bagong hari na pumapalit sa Kanya. Sapagkat the kingdom of God is not in heaven necessarily. The kingdom of God is within you. It's within me. Sabi po ng Biblia. Bakit ano ba sinabing kingdom of God? May kaharian at paghahari ang Diyos kung siya ang hari. May teritoryo kung siya ang hari. At mayroong subject na nagpapasakop sa kanyang pagkahari. Tayo po yan. And so heal the sick and tell them when they get well, they are near the kingdom of God. Dumating na sa kanilang kalagitnaan ang pagkahari ng Diyos. Hallelujah! Nawasak na ang kapangyarihan ng kaaway. At siya ang maghahari. Siya ngayon ang gagamit sa inyo. Siya ang mag-bless sa inyo ngayon. Hallelujah! John chapter 10, verse 10. I have come that they might have life and have it more abundantly. Kadalasan po ang ating interpretasyon dyan ay abundansya. Wow! I'm a child of God. Prosperity. Sometimes yes, sometimes no. We don't believe in the prosperity gospel because sometimes we go through the element of sacrifice. If anyone will follow after me, let him bear his cross and follow me daily. Pero, ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, verse 10, I have come that they might have life and have it more abundantly. Ibig sabihin po niyan, ganap, buo. Hindi broken. Walang bawas, ganap. The fullness of life. Life to the full. Kasama po dyan ang material. Pero life to the full, hindi lamang po pera yan. Peace of mind. Wellness of the body. Joy in serving God. Hallelujah. Lahat po ito, nakaloob ng Diyos. Itong si Juan din ay nagsabi sa kanyang pangatlong liham, talatang 2. May you enjoy good health. May all go well with you. Third, may your soul get along well. Yan po ang Jewish mind. Shalom. Hindi lamang ang lupang katawan. May your soul be okay. Tayo kasi, kamusta ka? Dapat ang ating tanong, kamusta ang kaluluwa mo? Kasi sabi ni Juan, may your soul get along well as well. Ang kalooban mo. Kamusta ang mga emotions mo? Kamusta yung mga unconfessed sins mo? Kamusta yung mga under the table mo? How's your soul? Holistic. Hindi po natin pwedeng, Panginoon, pagalingin mo ako, tapos magdodobong cross dito sa kaliwa. Hindi po. Kailangan holistic ang approach sapagkat yun po ang fullness of life na sinasabi sa John chapter 10, verse 10. Mabuting kalagayan, malusog na pangangatawan, at mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Yun po ang translation sa Tagalog. Shalom. Hallelujah. Praise God. In conclusion, ang bawat pangalan po ng ating Panginoon ay may taglay na kahulugan na nagdadala ng buhay. The Lord is my shepherd. Siya po ang nagpapatnubay sa atin, nagbibigay ng proteksyon, nagtatanggol sa atin. Ang isang pangalan po niya, I am the Lord that heals you. Exodus 15. Jehovah Rapha. Hallelujah. Jehovah Rapha. Natatanging pangalan na nagsasaad ng kanyang kapangyarihan para magpagaling. The Lord who heals. Isang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
Hallelujah. I sent my word. Kasi sa bagong tipan po, minsan ang ginagawa ng Panginoon, ipinapasok ang kanyang kamay. Minsan gumagamit ng puti. Minsan pinapaligo si Naaman sa River Jordan. Pero ngayon po, He sends His word. Hallelujah. You're healed.